Mga kapuso, doble ingat at lagi maging alerto ngayong tumataas pa ang bilang ng mga krimen sa bansa. Ayon po yan sa PNP. Kagabilang 2 insidente ng pagpatay ang naganap sa Quezon City at sa lungsod ng Maynila. Ang mainit na balita natin ni Haji Rieta. Di mapigilan ni Aling Teresita Dicky ang kanyang pagiyak habang pinagmamasdan ng duguan at wala ng buhay na anak na lalaki sa Barangay Baseco, Tondo, Manila. Binaril sa kanyang leeg pasado na ng madaling araw ang 42 anyos anak na si Michael malapit sa kanilang bahay. Kwento niya, magsasarado na raw siya ng bahay para matulog nang bigla na dumating ang anak. Maya po narinig na lang namin putok ng baril, tapos po nagkakagulo yung aso. Binuksan ko po yung pinto. Pagbukas ko ng pinto, diretso po siya pasok. Yumakap doon sa kapatid. Sabi niya, binaril ka ako. Di raw niya akalain na ang narinig na putok ng baril ay ang kumitil sa buhay ng anak na dating kargador sa palengke. Ayon sa MPD Homicide Division, nabanggit pa raw ng biktima ang pangalan ng bumaril sa kanya na alias Naning Tomboy na kasakasama nito. Pinaghahanap na ngayon ng mga otoridad ang ituturing na suspect sa nasabing pamamaril. Sana naman po magkaroon ng lakas ng loob na sumuko yung gumawa ng ganyan sa anak ko. Labis naman ang pagdadalamhati ng babaeng ito ng malatang patay ang kapatid sa bahagi ng Quirino Highway sa Navaliches, Quezon City kagabi. Ang biktimang nakilalang si Tomtom Hitungo, 24 anyos, ay binaril umano ng isang lalaking nakamotorsiklo. Ayon sa ilang saksi, nakita raw nilang nakikipag-agawan ng bag ang biktima sa isang babaeng pasahero ng jeep. Tapos dumating siguro mga 15 minutes, may dumating na tao na nakasombrero. Siya nakialam dyan sa kanila nag-aagawan. Yun. Tapos binaril niya. Basta umalis sila nakamotor. Blanco naman ang ina ng biktima sa dahilan ng sinapit ng anak. Natulog pa nga ho yan eh. Tapos kumain pa sila nung manugang ko. Tapos nung hapon, hindi ko na siya nakita, na sa labas lang siya. Kaya wala na ako, basta yun lang. Isang tama ng bala ng baril sa kaliwang dibdib ang tinamo ng biktima na ganitong kinamatay. Nitong mga nakarang araw, halos sunod-sunod ang mga nagaganap na krimen sa buong Metro Manila. Ang tanong ngayon, paano nga ba ito susolusyonan ng mga otoridad? Sa Quezon City, naitala ang pinakamaraming krimen mula Enero hanggang Mayo ng taong ito ayon sa PNP. Mas mataas sa parehong panahon noong nakaraang taon. Malaki pa rin ang area ng Quezon City. Kaya nga may mga proposals dyan, katulad niya na dagdagan ng police stations, magdagdag pa ng 2 para mas maganda, mas tutok ang coverage. Haji Rieta, GMA News.